Mainit ang Gilas Pilipinas all out kontra sa national team ng Iraq. Kayanin kaya ng Gilas ang former inmate na barakong import ng Iraq? Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Gilas Pilipinas versus Iraq national team. So hindi ko ma-imagine na abot tayo sa point na ito kung sana'y mula sa malakas na Gilas sa last FIBA OQT na tinalo ang top ranked team na Latvia at pinahirapan ng Georgia at Brazil ay kaluns-lunos ang inabot sa FIBA Asia Cup. Considered na dati tayong pinangingilagang kupunan dito, pero ganun talaga, bilog ang mundo, kaya lahat ay pwedeng mangyari. Yes, sinaasahan natin ang talo dito, pero aminin din natin na ina-expect din natin na ma-upset ang New Zealand. Sa mga simula ng game ay may nasisilayan pa tayong hope, pero habang lumalalim ang laro ay palabo ng palabo ang pag-asa natin na manalo. Same problem kontra Taipei, shooting ang pumatay sa atin at hindi nagamit ng gusto ang ilan pa nating na mga mahusay na malalaro. Kaya dahil dito ay 0-2 na ang ating record sa ating grupo. Ang tanong na nga lang dito, may chance pa ba ang Pilipinas? Well, meron pa naman, pero kung may mas maliit pa sa butas ng karayom ay baka dun tayo dadaan. Kidding aside, kung manalo tayo kontra Iraq ay magkakaroon tayo ng 1-2 win-loss record at tutungo tayo sa qualification round kung saan ay makakaharap natin ang top number 2 team sa Group C. At kung makalusot at makakapasok tayo sa quarterfinals, ay atin namang makakaharap ang top seeded team sa Group A. Ito nga yung Australian Boomers. Pero bago yan, ito muna ang pagtuunan natin ng pansin. Ang ating next game kung saan ay makakalaban natin ay ang team ng Iraq. Impressive ang simula ng team na ito sa Asia Cup kung saan ay mumuntikan na nilang masilat ang Tall Blacks sa kanilang first game. Though inalat na sila sa kanilang second game kontra sa Taipei, ay nakita naman natin dito ang ilang mga players nila na dapat pagbalingan ng pansin ng Pilipinas. Ang una na nga dito yung 6-footer guard na si DR Ahmed Abdulala. Paki-correct na lang ang pronunciation, pero isa nga ito sa naging tinik ng Tall Blacks kung saan ay kumamada ito ng 19 points. Isang legit shooter na di pa pwedeng tulugan sa dress. Best defender dito ay si Chris Newsom. Sunod ay ang kanilang 6'8" center na si Abdulaider Al-Ibrahimi na sumagasa sa depensa ng Taipei inside the paint. Kumabada ito kontra Taipei ng 20 points. Mostly, siya lang ang bumubuhay sa opensiba ng Iraq. Best defender para dito ay si Ajedu at Junmar Fajardo. Sunod ay ang may tuturing star player nila sa mga locals. Ito nga yung kanilang 6'5" shooting guard na si Tulfikar Hamoudi, isang athletic offensive player na kayang makapagambag ng puntos sa loob man o sa labas. Sa naging laban nila kontra Tall Blacks ay nagtala ito ng 15 points. Kaso check na shot ng Amote kontra Taipei na nakapagtala na lamang ng 4 points na dapat ding gawin ng Gilas. Ang huli ay ang kanilang naturalized player. Ito nga yung 6'2" shooting guard na si DeMario Mayfield. Di tulad ng ibang import o naturalized player ay average lang ang naibibigay na opensiba ni Mayfield sa Iraq, pero still X-factor pa rin ito sa laro kung saan ay all around ang tulong niya sa team. Sa naging laban nila kontra Tall Blacks ay nakapagtala ito ng 9 points habang meron naman itong 11 points kontra sa Taipei. Isang athletic player na may tangan na shooting. Mahusay din ito kaya naging 3-star recruit ito noong siya ay nasa kolehiyo pa. Though medyo masaklap nga lang ang naging kwento ng buhay nito dahil nga nakulong siya dahil sa kasong planong pang-hold up na naging dahilan kung bakit na-discriminate siya sa mundo ng basketball. Pero mas naging gigil pa rin ito sa laro at since kailangan din nila ng panalo ay asahan din natin na mag-all out ito at ang buong team ng Iraq sa laban. Kaya good luck Gilas, bawi next game. Sana gamitin na maayos si KQ Tamayo at muli nating makita ang bangis ng 8-time PBA MVP.